Intermediate player ka ba na naghahanap ng upgrade sa old racket mo? Mas maganda ba talaga itong Peacock kaysa sa QA 2.0 kasi meron siyang energy boost cap? Ito ang Outsport Peacock para sa ating badminton equipment review, part 23. Pagdating sa design, makikita talaga natin kung bakit siya tinawag na Peacock. Meron nga tatlong colorway itong racket na to. Ang i-review natin ngayon ay itong color green nila. Pero lalagay ko na lang dyan yung screenshot ng red black at yung version nito na green na white yung kasama niya. Makikita natin sa head frame yung pangalan niya na Peacock dito sa taas. Pag chinek nyo naman yung bandang gitna ng head frame, makikita kayo ng parang buntot ng peacock. Ganda nga nung concept nito, very unique. At makikita nyo naman yung gradient na green pa black dito sa bandang baba. Sa shaft naman, makikita natin na parang peacock din yung design. So reflective nga yung design, kaya maganda talaga sa mata. Isang design pa na gusto ko dito na tinutuloy na ng Alpsport, yung matte finish nung paint. Lakas kasi maka-premium pag matte finish. Para sa akin lang naman yun. Papansin nyo rin yung head frame na wide siya. Mas okay para sa akin to kasi mas malaking sweet spot at mas maliit yung chance na tumama sa bakal yung shuttlecock kapag naglalaro. Syempre, ang nagpa-special dito guys ay itong energy boost cap. Super heavy nga tong racket na to, kaya perfect na perfect para sa mga smashers. Isa nga to sa mga most head-heavy racket ng Alpsport na nahawakan ko. Siguro parang lalaban lang dito yung BBQ 3.0 in terms of head heaviness. Ang weight nga ng racket na to ay 4U or 83 grams. Parang ginawa nga tong racket na to para sa mga singles player na malakas pumalo. Kasi nilagyan ng combo na head heavy, 4U, at stiff pa nga yung shaft oh. Unang hawak ko pa nga lang dito at pagkabasa ko ng specs, alam ko na agad na hindi to ginawa para sa mga beginner. Sa mga na-curious nga kung saan makakabili ng racket na to, check nyo lang yung yellow basket ko sa baba at yung first comment ko. Ang max tension nga ng racket na to ay 35 pounds. Pag umorder ka, may stock string na siya na ang default tension ay 26. Sound check natin! Tara, samahan niyo ako sa court. Nung tinest ko nga to, medyo nahirapan ako sa mga unang games. Dahil nga super head heavy siya, kailangan mo talagang mag-adjust sa swing mo at sa power. Pero nung nakuha ko yung timing, grabe, super rewarding niya. Kasi baon na baon talaga yung mga smash. Pagdating sa control, kailangan mo talagang mag-adjust. Kasi medyo repulsive siya, kaya dahan-dahan lang yung mga drop. Kundi lilipad talaga at pebenta. Sa speed naman, doon nagsasuffer tong racket na to. Dahil nga head heavy siya, mukhang mas bagay ito sa mga players na laging nagsisingles. At sa mga doubles player na malakas sa rear court. So overall nga guys, kung marunong-runong ka na at smasherist ka pa, mukhang perfect na perfect para sa'yo to. Talagang marirecommend ko to sa mga back player at mga singles player. Dahil nga mabigat siya at super head heavy din. Talagang pag pumalo ka dito, baon na baon talaga. Tanong nga ng iba, mas maganda ba talaga to kaysa sa QI 2.0? For me guys, iba-ibang racket, iba-iba talaga yung advantage nila. Kaya hindi ko pa rin masasabi na mas maganda to kaysa sa QI or sa YQ. Kasi for example, yung YQ, goods talaga siya para sa doubles guys. Super nag-enjoy din talaga kasi ako gamitin yun, lalo kapag men's doubles na mabilis yung bola. At yung QI 2.0 naman guys, gusto ko rin siya dahil okay gamitin pang all around. Kasi ang ganda rin ng control at solid din yung palo. Ito naman parang power centric talaga siya. Talagang ginawa tong racket na to para sa mga power smash, sa mga malalakas na drive. So kanya-kanya talagang preference yan guys. Pero ayun nga for me guys, hindi to para sa akin. Kasi para to sa mga malalakas yung wrist at malalakas pumalo. Ayun, chill-chill lang naman ako pag naglalaro Kaya mas preferred ko yung QA 2.0 at YQ. Saka naramdaman ko nga rin na mataas yung difficulty nito. Medyo matagal mo nga siya dapat gamitin para makapag-adjust ka. May mga ganong racket parang yung Astrox 100ZZ. Na piling player nga lang yung kayang mag-tame nung racket na yun. So parang ganun yung feeling nito kasi super repulsive siya. So anong racket nga gusto niyo review natin sa susunod? Comment down below!